alam nyo yung pagkaalis ni Magalong, ang laking dagok niyan sa kredibilidad ng ICI. Hindi dahil wala siya roon, di ba sinasabi naman nila, hindi lang naman si Magalong ang ICI. Oo, pero ang impresyon po ng mga tao, dapat si Magalong talaga ang nag-lead. Sapagkat may track record na po si Mayor Magalong na kahit siya noong nasa Board of Inquiry about Mama Sapano, lahat ng pressures na wag niyang idamay ang Pangulo ay naroroon. Pinakita namin yan. Pelikulang Mama Sapano. Hindi siya bumigay. He stood his ground. Di ba sabi pa niya? Opo. If this is what it takes to get out of this with my integrity intact, wala tayong magagawa. Kahit hindi niyo na ako i-appoint na Chief PNP, walang kwenta sa akin basta ilabas ko ang katotohanan. At hindi siya bulag. Hindi siya bulag. Kaya nga noon sabi ko, di ba, natatakot ba kayo kay Magalong? Ba, in-appoint ba? Okay naman pala. Mukhang nagbabago na si... Pinatikim lang, dalawang araw lang. Si Pangulong Marcos. Baka gusto na nga niyang magkaroon ng honest to goodness effort to rehabilitate the family name. Mukhang natauhan na, hindi pa pala. Ayun. Sorry po, Mr. President, at umasa ako ng malaki sa inyo. Nabudol na naman for the second time. Alam mo, grand plan nila yan eh. Alam mo yon, na yan ay... Alam nyo, ito nakikita ko dyan eh. Baka malisyoso lang ako. Sana hindi. Kasi di ba, malaking setback sabi ng Supreme Court. Kasi ang talagang plano ay to knock VP Sara Duterte out of contention for the presidency sa 2028. Ang pang nandyan yan si Sara, walang pag-asa kahit sino. Lalo na si Rizon Tiveros. Laging kulelat nga yun sa mga senador eh. Anyway, di medyo naunsyami. Dahil nga sinabi ng Supreme Court ay, naku, unconstitutional at maraming senador ang nagpasya na sumunod, na nararapat lamang sumunod sa desisyon ng Korte Suprema na nararapat lamang. Lahat, di ba? 5 lang ang hindi bumoto. Yung mga nag-aral sa One Ball University, yun lang. Anyway, may problema. Then lumabas yung flood control. Ewan ko kung bakit biglang lumabas yan. From BBM himself. Kaya yung unang unang-unang muntik na ako maniwala na sincere na siya. Oo, pero mo, siya nag-expose pa. Okay, itong Pangulong to ha. Mukhang natauhan na ha. Oo, and then, so anong nangyari? Saan mo ngayon kukunin yung panuhol mo sa mga nasa House of Representatives na pumirma ng panibagong impeachment pagdating ng February 6, 2026. Dinawala na ng source. So may problema. Pero mukha yata dinidiskarte nila. Ito, diskarte nila nakita ko, di ba? Ang galit ng mga tao. I-diffuse natin. Gawa tayo ng ICI. Pakita natin na nakikinig tayo sa oposisyon. Okay. Truth Commission, basically. Yan, August 18, 2025 pa. Yan na ang panawagan namin. Oo, nagulat nga kami nung biglang sumunod eh. Okay. Pagkatapos, nag-imbestiga na si Senator Marcoleta. Kaso mo, hindi nila gusto yung pinagtutunguhan ng investigasyon. Madadama yung mga kaalyado nila sa House. Yan naman. Kasama na si Saldico na babanggit na papunta na kay Romualdez. Anong ginawa nila? Nagku sila sa Senado. Yang mga nagsagawa ng kuna yan, mga mga magkakaibigan sila, mga pals sila. At tawag sa kanila coup-pals. Coup-pals. Kasi mga kaibigan sila ng coup-pals. English yan. English, coup-pals. Kasi Mga Tagalog coup-pals yung maganda sila. Yan. Okay, so napalitan. Hindi lamang si Chis Escudero, 2 abogadong pinalitan. Senate President, sapagkat nakakaintindihan sila ni Marcoleta, hindi dahil magkakampi sila, ngunit pareho silang abogado. Pareho ang trend of thought nila. Pinalitan yon ni ng the most distinguished alumnus ng One Ball University. Magaling yun. Na alumnus ng One Ball. Si Tito Soto. Nilagyan ng isang senador, yung Blue Ribbon, na nakita nyo naman, tuwing papalihis na sa Malacanang yung usapin, iniiba niya yung usapan. Umikot na. Ano nangyari? Ito ang nagulat ako dyan ha. Kaya tingin ko meron na namang dinidiskarte ang administrasyon. Ang daming sinabi ni Diskaya mga congressmen. Okay. May mga sinabi rin yung si Alcantara at si Hernandez ng mga senador. Bakit yung mga senador lang ang finreach yung account, si Jinggoy at si Joel Villanueva? Bakit ang iniimbestigahan lang mga senador? Si Jinggoy, si Joel Villanueva at si Chis. Hindi ba ang daming sinabing congressman? Bakit sa dami ng sinabi ng congressman, si Saldico lang? Mukhang si Saldico na sineset up nilang sacrificial lamb. Merong sacrificial lamb sa Senado na si Diskaya, si Saldico sa House. Baka tapos pinalitan nila yung speaker para kunyari, nakikinig sila sa sigaw ng taong bayan. Pero yun din yun eh. Huwag mo sabihin mag-iibang takbo dahil si Boji D. Nananaginip tayo.